pwede mo na mapacomment ang iyong mga viewers or followers na hindi mo na kailangan pagsabihan na please comment down or please like, comment, and share my reels or my video. Excited ka na ba na malaman kung ano ang mga ito? Ang aking mga naisip na mga pamaraan na sila ay hindi nila mapigilan ang sarili nila na mapa-comment. Ang una ay tinatawag ko na silent collaborative. Oo, matahimik na mayroon silang mga shared na mga thoughts about our video. Halimbawa ay tayo ay magsabi na ako ay nagpakita na ngumingiti ako hindi dahil ako ay masaya. Pinakita ko sa inyo na ako ay may ngiti dahil gusto kong malaman ninyo na kinakaya ko ang aking ginagawa. O, 'di ba? Mayroong dalawa na pag-isipan nila na mga details na pinahayag mo at sila ay mag-isip anong ba yung bakit tayo ay ngumingiti na hindi dahil tayo ay masaya, ngunit pinipilit natin ipakita sa kanila na kaya natin ang ating ginagawa. So there is a two-way process na joint between you and your viewers. Mapa-comment talaga sila na ano kaya ang kanyang pinagdaraan na mga challenges, dinaraanan. Yeah. So yun ang tama na words. Kaya they will have their own speculation, their own reflection na mag-isip sila. There's a space for them na talagang mapa-comment sila bawas o dagdag. That is one strategy. Ikalawa ay ang tinatawag ko ito na looking glass. Okay, looking glass or magnifying glass. Wherein ay makikita nila ang kanilang sarili at ikaw rin sa ganito na parang nakaharap lang sa camera, makikita ang kanilang muka. Ano kaya ang pwedeng halimbawa? Halimbawa nito ay tinanong ko ang aking kaibigan kung ano ang kanyang iniisip, kung siya ba ay may mga suliranin sa ngayon, ngunit siya ay tahimik lamang, hindi niya ako sinagot. Ako ay nagsawalang kibo na rin, tumahimik na rin ako dahil maaring ang kanyang mga challenges ngayon ay magkapariyo kami ng hinaharap na mga challenges sa buhay. O, yun ang halimbawa ko ng looking glass or tinatawag ko na magnifying glass. Looking yourself into that mirror na parang yung kausap mo ang iyong mga viewers na magkapareho kayo ng mga karanasan o mga challenges sa buhay. Ikatatlo, ang ginamit ko na salita to describe this is history and news. Oo, past and the present. Ano kaya ang halimbawa ng ganito? Tulad ng aking ginawa sa aking text post, maaari mo rin itong gawin sa iyong reels, long form or ito ay short form video na ganito. Sabihin mo na, noon, ako ay talagang walang confidence na humarap sa kamera. Lalo na may maraming tao na makinig sa akin, wala akong confidence na magtalumpati sa stage o ano pa man na mga dapat na magsalita ako sa maraming tao. Ngunit, sa ngayon, kaya ko nang humarap sa maraming tao.
na kahit paulit-ulit na pag-usapan ang isang content ay hindi ako naubusan ng mga details or mga paliwanag. So that is history at news. The past and the present. Dahil history is about more on the past events. Although history is having now a new definition, which is it is a study of the important events in a place and the contemporary time. Like now, I am talking to you this content. Pagkatapos ko ito na ibahagi, that is already history. But while I am talking, it's already also pangkasalukuyang pangyari. But more on the news. News, yung bago. So kung sa English term pa, this is, we call that the past, the present, and the future tense. Strategy. So yun ang iparamdam natin sa ating mga audience na mayroon din tayong daraanan sa mga nakaraan hanggang sa ngayon ay tayo ay nagkaroon na ng mga progress and achievement sa mga previous na mga kakulangan natin. So, pwede mo nang gawin ang tatlo na ito sa ating reels, sa ating video, o pwede rin magamit din ito sa ating text post or sa picture post, kanon din sa stories. Okay, so there are 3 na mga tinatawag ko na mga excellent, exciting, new strategies upang mapakomment natin ang ating mga audience or viewers sa ating mga content. So, yung isa ay tinawag ko na silent collaborative. Ikalawa, yung reflection or reflective strategy o tinatawag ko rin yan na looking glass or magnifying glass strategy. Pangatlo ay ang history and news strategy or the past, present, and pwede rin the future tense. Nagustuhan nyo ba ang naibagi ko na ito na bagong kalaman, exciting, new? Talaga ito, bagong-bago, hindi yung pa ito narinig sa iba. Sabi naman kung alin na bahagi ang higit mong nagustuhan. I am your teacher vlogger, Teacher Bing, Erlinda Bing Basilio Rindon. Live and alive, somewhere in Davao City. Mabuhay, magandang buhay, mabuting tao. Mabuhay, mabuting tao, magandang buhay. Long live good person, good life. Long live good life, good person, you. Thank you for watching. Until my next vlog, mabuhay!